Sa punto po ito, makakausap natin sa telepono si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magandang hapon po, si Angelique Lazo po ito ng Sentro Balita. Hi Angelique, magandang hapon at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo, kahapon po ay sumalang na ang ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI Regional Director Jeremy Lotoc. Sa tingin niyo po ba, lalo niyang napagtibay ang testimonya ni NBI Senior Agent Calilong at paano po niya nasuportahan ang Article 4 ng Articles of Impeachment? Ito po ay napagtibay dahil nakita naman po natin na nasa record yung mga information na kinakailangan sa pag-iimbestiga ng itong threat. So ibig sabihin, siniseryoso ng gobyerno yung threat na ginawa ng ating Vice Presidente. So yun po yung pinaka-main na testimonya ng ating testigo kahapon. Kahapon din po napansin ng depensa at paulit-ulit po nilang binanggit itong mga sinasabing typo, although on their part, mga errors po ang nakita nila, pero ang sabi po ng testigo ay typo. Sa ilang dokumento sa sabina ng NBI at affidavit ni Lotoc, meron po bang magiging epekto ito mismo sa grounds of impeachment kung saan nagbanta nga po ang bise sa ilang matataas na opisyal? Yung typo na pinag-uusapan natin o sinasabi ng depensa ay irrelevant dito sa kaso ng ating Vice Presidente. Dahil ang issue namin dito, ang ground namin dito sa article po ay direct pagbabanta. So yung mapapanood natin sa video na binanggit ng ating Vice Presidente ay enough na. So sa palagay niyo po, masyadong ginagawang technical po ng depensa? Ito pong mga nakita nilang di umano'y discrepancy sa petsa, for instance. Tama po kayo dahil ang totoo niyan, hindi naman nila dinideny yung utterances na sinabi ng ating Vice Presidente. At yung unang testigo naman namin na NBI din ay inauthenticate itong binanggit ng ating Presidente na pagbabanta. So, ito namang video kung saan nagbanta ang ating Presidente ay hindi naman nila pinrestyon yung genuineness at saka authenticity nito. In fact, ginamit pa nila yung video para magbigay ng kanilang depensa. So, maliwanag na itong mga sinabi ng ating Vice Presidente ay hindi nila dinideny. Okay. Ito pa ho, sa tingin niyo po ba, meron nga bang kakayahan ang Vice Presidente na isagawa ang mga pagbabanta po niya sa mga matataas na opisyal at pati po kayo kasama rin doon? Maliwanag naman dahil unang-una yung ating Vice Presidente kilalang-kilala naman ang kanilang pamilya dito. Unang-una, nakita naman natin na saan ba ngayon ang kanyang ama. Ano ba ang kinakaharap ng kaso ng kanyang ama? Di po ba EJK? Tapos putok na putok pa sa Davao at sa buong Pilipinas, yung tinatawag nating Davao Death Squad, kung saan ang trabaho ng mga membro dito ay pumatay ng mga inuutusan nila kung sino man yung gusto nila ipapatay. So itong mga to, plus the fact yung violent nature ng ating Vice Presidente, makikita natin dito sa pagbabanta niya na talagang ito ay dapat siniseryoso ng gobyerno at ito hindi dapat binabaliwala. Tsaka Angelique, ang pinagbantaan ng Vice Presidente ay hindi ordinaryong tao. Ang pinagbantaan niya ay presidente ng ating bansa. Ito ay head of the state. Opo. Okay, kayo po ba ay kontento or ang prosecution panel po ba ay satisfied o kontento sa naging paglalatag ng ebidensya sa ika-4 na araw ng impeachment trial? Opo, sa akin pong paniniwala. In fact, kung sino man po yung mga susunod na testigo natin, ay ito yung magdadagdag na lamang. Pero as it is, yung unang dalawang testigo natin,
matibay na yung ebidensya pagdating dito sa Article 4 na threat. Opo. So in other words, sapat na po yung 8 trial days para sa Article 4 ng impeachment. Hindi nyo na po hihilingin na ma-extend pa ito kung sakali man? Hindi ako naniniwala na dapat ma-extend ito. Tingin ko ay matibay na ang presentation namin sa ebidensya sa Article 4 at siguro magdadagdag na lang ng isa o dalawa at pwede na kami pumunta sa panibagong article. Okay. Finally, your message po sa ating pong mga kababayan, Congressman. Sa ating mga kababayan, mahalaga po ang inyong partisipasyon dito sa impeachment trials. Dapat lang natin tatandaan na ito pong impeachment trial ay test of fitness. Dito po ay tinitignan po natin kung ang ating pong halal na nasa may pinakamataas na posisyon ay fit pa para magsilbi ang kanilang posisyon bilang presidente at bilang vice-presidente. Kaya napakahalaga po na ito po ay bantayan natin at tutukan. Alright, maraming salamat po sa oras at mga pahayag po ninyo ngayong hapon. House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, maraming salamat po.